Okay, magandang hapon sa ating lahat. Kay Pastor po, magandang hapon po, Pastor. Salamat na kayo po ay nakasama namin sa gawain po ng Panginoon. Tuwing Lunes po ay meron po kami Bible study kay Chairman. Yan. Narito po kami, isang oras lang po yung aming Bible study. Ngayon, at magandang gabi sa ating lahat. Ay, magandang hapon. Gabi pala, gabi na, no? Alas 6 eh. Yan. At siguro ay magsisimula na sa ating pong gawain sa Panginoon sa hapon ito. At bago po tayo mag-ano ay purihin muna natin ang Panginoon. Kumbaga sa ay dadakilain muna natin siya sa pamamagitan ng mga papuring awit. Kung alam niyo po ang mga awiting ito ay pwede po kayo sumunod, no? Tagalog naman po siya ang ating aawitin. Okay, awitin natin. Puso ko yung sinisiyasat. Hallelujah. Puso ko yung sinisiyasat. Buhay ko iyong alam. Ang lahat purihin mo, Yahweh.
ko po ang butihing chairman po natin sa pagkulang panalangin. Dakilang Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po Ama sa iyong biyaya. Tunay Panginoon na kami nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon. Nagkaroon po kami ng gawain. Salamat po sa iyo, O Diyos, na katipon-tipon po kami sa apo na to, Panginoon. Lord, umingi po kami sa iyong kapatawaran. Yes. Tunay Panginoon na kami aarap sa iyo. Kasama ka namin sa apagan. Sa ako na to, Panginoon, patawarin mo po kami, O Diyos. Sa lahat ng magawa namin, tama o nakasakit man kami, Panginoon. Yes, Lord. Iniiling po namin sa iyong kapatawaran, O Diyos. Lord, salamat po sa gabing ito na nandito po kami. Makapag-aral po kami ngayong salita. At alam po namin, Panginoon, na bawat isa sa amin, O Diyos, nakikita mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Tunay, Panginoon, na ikaw ang aming kasama sa oras na ito, Panginoon. Yes. Lord, tumimo sa aming kaisipan, sa aming mga puso, ang aming mapag-aralan sa gabi ito, Panginoon. Napakaalaga, Panginoon, ang iyong salita. At iniiling po namin, Panginoon, na dagdagan niyo po ang aming panampalataya, Panginoon. Yes, Lord. Lord, salamat sa iyo, hindi ko kayang tumbasan ng mga bagay na ginagawa mo sa bawat buhay namin, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na napakaalaga, O Diyos, ang iyong mga salita. Ang aming mga pastor na nandito, si Pastor Tommy, si Pastor na nandito po sila, Panginoon, at tatlong pastor na ginagamit mo ito sa oras na ito, Panginoon. Lord, ang iyong mga salita, tunay na magamit mo po sila, Panginoon, sa gawain po, Diyos. Hindi lamang po sila, Panginoon, pati kami, Panginoon. Yes, Lord. Meron po kami na magamit mo po kami sa iyong mga gawain po, Diyos. Salamat po, Ama. Sa gabing ito, Panginoon, na ang magsasalita, bigyan mo po siya ng karunungan. Yes, Lord. Lahat sa kanya lalabas sa kanyang bibig. Panginoon mo ang inyong mga langis, Panginoon. Tunay, Panginoon, na nagpapasalamat po kami sa iyo, sa iyong biyaya. Salamat po, Ama, sa gabing ito, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng bagay nito, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. 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 Patuloy pa rin po natin purihin ng Diyos sa gabing ito. Patuloy po natin siyang awitan. Hallelujah. Na bago po tayo makarinig ng salita ng Panginoon, let us to worship the Lord sa pamagitan ng mga papuring awit. Awitin po natin, awitin ko man ang lahat ng awit sa mundo. Lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, mali ang mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Minsan pa, awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di ko kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, maling ang aking mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala nang katulad,
kang katulad, wala nang kapanay sa'yo. Ikaw ang Diyos, noong pa man, ay ngayon at kailanman. Sa ang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang
man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Lulunod kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Sabay kang may kalakasan, ikaw ang aking kalakasan. Kagalakan at tumihan, dumating man ang problema, walang makapag-iwalay, walang maikukumpara sa pag-ibig mo. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Gaano man kalayo, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Dudulog kami sa paanan mo at sasamba sa'yo. O Diyos, gaano man kalayo ang langit, pag-ibig mo'y para sa lahat. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Yes, Lord. Ikaw ang lakas, ikaw aming Diyos, kagalakan ko. Yes, Lord God, hallelujah. Yes, glory Jesus, puri ka Panginoon sa umaga, sa hapon ito, Diyos. Pinakakila ka namin, sinasamba ka namin sa mga oras mo ito, Lord God. Ang mga papuling awit po ito, Diyos, ay para lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming pinakakila, ikaw ang aming inaawitan, Panginoon, sa mga oras mo ito, Diyos. Lord, tanggapin niyo po ang mga papuling awit na inaamit namin dito, Panginoon God. Binigay niyo po sa amin ito, Panginoon, para sa pamamagitan nito, Diyos, ay masamba ka namin at mapuri ka namin at madakila ka namin, O Lord. Salamat sapagkat tinuruan mo kami kung paano umawit sa iyo, Panginoon, kung paano ka namin dakilaan. Kaya, Lord, sa mga oras nito, Diyos, salamat din sa iyong mga salita na aming mapapakinggan, Panginoon. Ang iyong mga salita, ikaw ay mangungusap sa amin at patuloy na mag-i-encourage sa basa sa amin, Panginoon. Kaya sa hapon ito, Diyos, sa gabing ito, Lord, hallelujah, narito ang basa sa amin, handang makinig ng mga salita, Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at yung Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat na rin magsabi ng Amen! Para tayo, magpasalamat tayo.
Amen. At isa sa ating magpasalamat Amen. kasi Amen. Amen. yung ginawa ang Diyos Oh, ang bawat buhay testimony. natin. Amen. Yes, yes. Amen. Kung ano Amen. man yung ginawa niya, pasalamatan natin Diyos. Amen. Yan, Amen. sige. Ako, unang-una ako magpasalamat sa Panginoon. Dahil napakabuti ng Panginoon. Amen. Dahil kung wala siya, wala akong magagawa. Amen. Tunay na dakila siya sa mundo ko. Kasi napakabuti niya eh. Hindi ko kaya sukatin yung ginawa ng Diyos sa mundo. Kaya marami pong salamat. Unang-una sa Diyos, sa biyaya niya. Papasalamat po ko sa kanya. Thank you po. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Sino pa? Sino pa? Sister Inday. Nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. Dahil sa 3 araw po na binigyan ng board exam yung apo ko po, natapos na rin po. Amen. Nagabayan po niya ng maayos, ligtas po na nakauwi sa bahay. At sa kalakasan po na pinagkaloob niyo sa pamilya ko po, Lord. Salamat po, Panginoon, sa biyaya. Amen. Kay Kagawad. Salamat ay Kagawad sa Panginoon. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi po ako po ay na-ospital ng biglaan. Hindi ko po alam ang nangyari sa akin. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon na kahit papano nababanggit ko po siya sa loob ng ospital. Amen. At sinabi ko yung mga tao roon na ako ay isang pulis. Bakit niyo ako ginanito? Bakit ako nandito? Kaya kay Lord, nagpapasalamat ako ng marami sa kanila na ako'y binantayan. Una ko'y nagpapasalamat talagang sa tulong ng Panginoon. Pasalamat po ako. Yun lang po. Amen. No? Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos kay Kagawad Inday. Ay kay Kagawad. Kay Sis. Kay Brother Brother Kuroy. Welcome. Salamat tayo sa Panginoon. Ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil muli nakadalo ko sa gawain na nakarinig ng salita niya Amen. at aminado ko na malaking pagkukulang ko sa Panginoon at gusto kong mabago yung sitwasyon ko sa tulong niya. Yung maitama yung mali. Lord Yes, hallelujah. Jesus. Kasi ginagamit sa gawa. Yes, hallelujah. Amen. Nadadala ng Jesus, Lord, salamat sa buhay. Pero salamat kasi may pagka tinawag ka ng Diyos, hindi ka pabayaan. Amen. Amen, Lord. Gusto kong gusto kong bumalik. Kasi Yes, Lord. kasi Hallelujah. tao talaga yung gumagawa Jesus. ng dahilan para magkaroon siya ng pagkakasama. Pilit kang nilalagay sa maayos, pero ginagawa mo yun. Kaya sabi ko na hindi pwede na ganito maging sitwasyon kaya dahil may anak ako na titingin sa akin na magiging bunga ko sa panahon na siya yung sunod sa mga yakap namin. Yes, Lord. Gusto Hallelujah. kong magbago. Hindi sa akin. Amen. Lilisan ako sa Manila. Gusto kong pumunta sa kapatid ko. Makapag-isip. Kaya ito rin yung isang bagay na dumalaw ko kay Chairman Yes, Lord. para bigyan ng basbas. Amen. Sa pag-alis. Jesus. Kasi sabi niya sa salita niya kung ano yung pinagkasundan dito sa loob ay pagkakasundan sa loob. Amen, Lord. Salamat po, yun lang po. Ayan. Ay, salamat kay Brother Kuroy. Kay Sis. Meron pang gusto Sa akin, papasalamat ako sa Diyos dahil nasa bahay ako. Luwapit din ito aking pamangkin. Sabi ko hindi ko naman siya taboy. Pero sabi ko, may nararamdaman din ko sa aking sarili. Kaya hindi aksidente nga nakadalo ako sa gawain. Talagang napakabuti ng Diyos. Amen. Amen. Sumasakit kasi yung ulo ko. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa akin. Sabi ko,
pinawan ako ng anak ko, 140/80 naman yung dugo ko. Sabi ko, bakit? Parang lumalaki yung ulo ko, parang sasabog yung ulo ko. Sabi ko, Lord, ano ba ang plano mo sa buhay ko? Kung sabi ko, ikaw ang nakakaalam sa buhay ko. Kaya pinagkatiwala ko na hindi ko lang alam nga may gawain dito. Pero sabi nito, may gawain dito kada Lunes. May gawain doon kay Madam. Kaya sumadjust din ako dito dahil papaalam mo sa akin. Sabi naman, open forum kami ng mga anak ko. I-open ko din kay ate kung anong mabuti. Baka ako madamay. May dalang anak ito. Baka mamaya, kahit mag-live-in lang sila, dahil nagkabunga sila ng mga anak, ipalayasin ko to, mawalang sabi-sabi. Mabuting mapag-usap sila dito para legal ang paghiwalay nila. Hindi ako madadamay. Kaya yun ang ko nga, sumunod ako sa kanya. Tama. Salamat din naman sa Panginoon na nakapag-isip ako at saka ng aking mga anak. Sabi niya, Mama, madadamay ka yan. Kaya sumunod ako sa kanya dito. Alam ko naman, kala ko tapos na kayo. Dahil talaga nga ito yatang kalooban. Ito na nangyari. Salamat sa Diyos. Amen. No? Amen. So, Panginoon sa gabing sa hapon. Ito, meron pa ba? Meron pa dyan? Pasalamat sa Panginoon. Siya daw. Ako nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Hindi ito aksidente na tingnan ko ito. May iba po akong pakay pero dahil sa siguro, niyaya niya rin ako, dinarinig ako rito para marinig sa salita mo, Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ako. Marami akong problema pero sa iyo ko lang ito inaasa. Sa iyo ko ibinibigay lahat ng problema ko. Maraming pong salamat. Amen. No? Yan, no? So, kita natin yung ating mga testimony. Kaya nagpapasalamat din kami, no? Para, din. Salamat din kami sa Diyos dahil bagamat kami walang trabaho, full-time. Ang trabaho namin ngayon ay sa Lord lang. Lahat ng mga gawain ng Panginoon ay yun ang pinakatrabaho namin na mag-share lang ng salita ng Diyos. Pero hindi naman kami pinagkulang ng Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil talagang napakabuti at napakabait ng Panginoon. Kaya salamat, no? At sa inyo sa lahat na narito. Dahil sa inyong mga pagpatuloy na pagdalo sa mga gawain ng Panginoon ay naging kagalakan namin yun. Magpatuloy kami. No? So, kaya ngayon siguro ay handa na ba tayo makinig ng salita ng Panginoon? Amen. Amen. So, kay Pastor may baka mag-sing pasalamat bago tayo makapag So, nagpapasalamat ako, Panginoon, para sa kapayapaan niya. Kasi, noong April, pumanaw ng tatay ko sa Australia. So, masyadong stressful panahon para sa pamilya ko doon. Lalo na kasi malayo ako dito. Ay, yung pinaka-concern ko is yung nanay ko kasi bigla after 57 years, widow siya. And so, nagpapasalamat ako kasi yung nung lumaki kami, hindi kami nagsimba. Pero yung kabutihan ng Diyos is yung pangako niya sa akin is kahit malayo ako, siya na bahala ng mga anak ko sa ibang bansa sa Australia. Kaya na yun, may mga Kristiyano lumalapit kay Mama. Yung mga sarili niyang kaibigan, hindi mula sa akin. And dumadalaw sila lagi and actually nagsisimba siya, yung Christian Church. And nagpa-minister nila sa kanya araw-araw. 77 siya. And mabuti ang Diyos kasi, di ba, dati gusto ko yung mga kaibigan ko, yung may edad, lumapit kay Mama. And para hindi yan ang plano ng Lord. So siya na bahala. Yung mga hindi ko kilala, basta Christian sila, and sila mismo lumapit kay Mama. And ngayon, kilala ko sila. Mabuti. They love the Lord. And malapit sila kay Mama. So just nakita ko ang tunay ng Diyos. Amen. And mabuti ang Diyos. Puri ng Panginoon, no? Salamat kay Pastor. Talagang fluent siya sa Tagalog, no? Siguro talagang puri ng Diyos, no? Kaya so,
Lahat naman talaga tayo mamamatay. Ang hamalaga, ang importante, kilala natin ang ating tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus. Dahil hindi man tayo taga rito eh. Pagsamantala lang tayo rito. Tatagal lang tayo rito doon sa panahon na ibinigay sa atin ng Diyos kung hanggang kailan. Basta importante, 19 to naglilingkod tayo sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga. Para pag alis natin dito, may lilipatan tayo ng pinakamagandang bahay. Ang daanan dun ay lantay ginto, sabi ng Biblia, no? Kaya, so yun. Kaya kami narito dahil nga gusto rin namin bahagi yung salita ng Panginoon. Kaya ngayon, idala po tayo sa salita ng Diyos. Tawagin po natin si Pastor Romy, no? Siya po magdadala po ng mensahe. Amen, magandang hapon po sa inyo lahat, Pastor, sa bawat isa, ano po. At tayo po dadako sa ating pag-aaral. Po, dahil ang ating pong pag-aaral ay matatagpuan natin sa aklat ng Deuteronomio. Yun sa Tagalog, ang hirap mo. Chapter 13, verse 19 to 20. Ilinggo si Pastor na makakibasa nga, Pastor. Deuteronomy chapter 30 verse 19 and 20. Ito po ang sinasabi na sulat o aklat ni Moises. Tinatawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo. Sa araw na ito na aking inilagay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Verse 20, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, sundin ang kanyang tinig, at manatili ka sa kanya, sapagkat ang kahulugan ni Yaon sa iyo ay buhay at haba ng iyong mga araw, upang matiran mo ang lupaing ipinapangako ng Panginoon na ibibigay sa iyong mga ninuno, kina Abraham, Isaac, at Jacob. Amen. Purihin po ang Diyos. Tayo po'y panandali ang manalangin po, no? Muli, dakilang Ama, aming Diyos, aming Panginoon, kami po'y nagpupuri at pasalamat sa iyo sa oras na ito, Panginoon. Sa pagbibigay ng pagkakataon na kami po'y inipon-ipon niyo po rito, Panginoon, upang kami po'y magkaisa, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, dalangin namin na at tumayo ka sa aming kalagitnaan, O Diyos, at patuloy, Panginoon, na hipuin mo ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Pakalinisin niyo po ang aming mga puso, patawarin sa aming mga nagagawang pagkakamali, na kami po ay maging karapat-dapat na tatanggap ng iyong mga salita, at tumimo po nawa ito sa aming mga puso, Panginoon, at maunawaan namin ng lubos, Panginoon, kung anong nararapat namin gawin, upang kami maging kalugod-lugod sa iyong harapan, O Diyos. Maraming po salamat. Gamitin niyo po ang iyong lingkod, Panginoon, bigyan ng wisdom and knowledge, Panginoon. At Panginoon, nawa may taas ka at mapapurihan sa aming pag-aaral. Sa pangalan siya, sa dalangin, lahat po yung sabi ng Amen. Okay. Ganda po ng pero kasi wala akong Okay. Dito po, makikita po natin, no, sa ating buhay, ay napaka-importante ng pagpapasya. Sabi natin, decision making, no? It's about a matter of choice, di ba? Sa araw-araw, kahit saan tayo pumunta na lugar, ando doon lagi yung pagpapasya. Yung ating decision making. Kapag nagpagawa tayo, o may binili tayo isang bagay, pipili tayo ng isang bagay, ando doon yung pagpapasya. No? Ando doon po yung pagpapasya. Kahit ano pong gawin natin. Kaya yung pagpapasya, minsan dito dumarating yung punto na tayo napapahamak dahil na rin sa ating pagpapasya. Amen? Dahil sa maling pagpapasya, maling choices ng ating buhay, nagkakamali tayo. At ano nangyayari? Tayo ay napapahamak. Amen po ba? Kailangan po talaga. Kaya dito sa ating binasa, sa Lumang Tipan, dito pa lamang ay sinabi na ng Diyos, no? Sinabi na rito ng Diyos sa Lumang Tipan. Yung sinabi niya rito, tinawagan ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking iniligay sa harapan mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at sumpa. Kaya piliin mo at ng iyong binhi ang buhay upang ikaw ay mabuhay.
Amen? So dito pa lang, inano niya na sa atin na tayo ay mamili. No? Mamili tayo sa pagitan ng buhay at kamatayan. No? Pagpapala at sumpa. So, nandun po talaga na, it's a matter of choice po talaga natin to. No? Nandun na, sabi niya, piliin mo ang buhay. Kailangan natin magpasya sa ating buhay. Amen? Kailangan natin mag-decide, mag-desisyon sa ating buhay. So, kailangan magpasya between life and death, yung buhay at kamatayan. Ang buhay, alam natin, ang buhay ay ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. Everlasting life, that is life. No? Buhay na walang hanggan, na walang ibang matatagpuan natin sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung buhay na sinasabi rito sa Old Testament, na kailangan mong piliin ang buhay para ikaw ay mabuhay. Alam natin na darating ang time na tayo ay papanaw eh. Di ba? Papanaw tayo, di natin hawak ang ating buhay. No? Sabi nga ng James, para lamang tayong aso. Usok. Aso. Kumbaga, usok o vapor. You know, vapor? Pag nagsinahin ka, pagbukas mo ng sinahin mo, sa isang glap lang, wala na. Ganun kabilis ang buhay natin eh. No? We have to choose. No? We have to choose, we have to decide. Saan mo ba ipapanig ang iyong buhay? Sa kanino mo ba dapat ilagak ang ating buhay? Amen? So, we have to choose. Kaya dito pa lang, sinasabi na kailangan talaga nating mamili. No? Kailangan talaga nating mamili. No? Kaya ano yung kamatayan na sinasabi rito? Ang kamatayan ay una isang paghatol. Sabi rito sa 2 Corinthians, thank you Kailan lang ako. Sa 2 Corinthians chapter 6 verse ito po kanya sinasabi. Sa 2 Korinto. Ito po. Okay. 2 Corinthians chapter 1 verse 9. Buksan. Okay, ganito po ang kanya sinasabi. Chapter 1 verse 9. Okay. Napakita mo na, Pastor, ang hirap mo. Sa 2 Korinto 1:9. Okay, ito po. Ito. Parang ang lamig kasi. 19. No? Malamig. Okay, 1:9. Ganito po ang kanyang sinasabi. Akala na may dumating na ang oras. 2 Korinto verse 1:9. Okay. Akala namin dumating na ang aming oras, ngunit nangyayari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumuhay sa mga patay. No? Dito po, dyan po, pakibasa po dyan. Pastor. Tunay na nadama namin na tinanggap na namin ang hatol sa kamatayan upang kami ay huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na bumubuhay sa mga patay. Amen. No? Yung kamatayan, yun yung hatol. Sabi niya, tunay na natanggap na namin yung hatol ng ano? Ng kamatayan. So, yun yung hatol, yung kamatayan. Kaya ang kamatayan ay hatol. At ang kamatayan ay isang kabayaran. According to Romans chapter 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Amen? So, makikita po natin, ang kamatayan ay ang hatol at ang kamatayan ay ang kabayaran. According to John chapter 8 verse 51, ganito po ang kanyang sinasabi. John chapter 8 verse 51.
Yes, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay, John chapter 8 verse 51. Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan. Amen? Kailanman daw ay di tayo makakaranas ng kamatayan doon sa namumuhay sa aral ng ating Panginoon Kristo. So, it's a matter of this po talaga na tayo po dapat na mamili, no? Meron tayong dapat piliin sa ating buhay, no? Kaya nga, ang sabi rito, ang pagpapasya ay mahalaga sa ating buhay, lalo na sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Bakit po mahalaga yung pagpapasya sa ating buhay at sa kaligtasan ng ating mga kaluluwa? Bakit po mahalaga ito? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 8, ganito po ang kanyang sinasabi sa Epeso. Tuit. Okay, 2:8. Epeso 2:8, okay. Basa. Sige, basa. Sapagkat sa biyaya, kayo'y naligtas Yan. sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Amen. Ano po? Bakit importante sa ating buhay, lalo na sa ating kaluluwa, ang pagpapasya? Ang sabi ng Bible, ang kaligtasan ay kaloob. Regalo ng Diyos. Pag tayo po nagregalo, pag hindi po tinanggap ni Chairman yung aking regalo, ano po mangyayari? Sama loob mo. Di ba? Sama loob ko eh. Chairman, hindi tinanggap yung regalo ko eh. Di ba? So yung kaligtasan, yung biyaya ng Panginoon, yung kaligtasan ay pag hindi natin to tinanggap, walang mangyayari. Gulong buhay. Di ba? Nonsense. No? Nonsense. Walang mangyayari sa atin. So kailangan na tayo magpasya na tanggapin itong kaloob ng Diyos. Amen? Dapat tayo magpasya. No? Dapat tayo magpasya, magdesisyon tayo sa ating buhay, tatanggapin ba natin yung biyaya na ito ng kaligtasan na ipinagkakalob sa atin ng ating Diyos. Ito ay regalo. No? Regalo, walang bayad. Libre. Ano lang gagawin natin? Tatanggapin lang natin. Pero ang hirap tanggapin. Bakit ang hirap? No? Regalo na, ang hirap patanggapin eh. Di ba? Hindi tayo makapagpasya. Di tayo makapagdesisyon sa ating buhay kung tatanggapin natin itong regalo ng kaligtasan na ito. Kaya napakahalaga yung ating pagpapasya sa buhay. Napakahalaga po ito. At ito'y napakahalaga sa ating kaligtasan. Kahit na bumaba pa ang ating Panginoong Jesucristo rito, bumalik sa ating harapan na as long na hindi na tayo nagpapasya, na tanggapin natin sa ating buhay ang ating Panginoong Jesucristo, nonsense ang lahat. Nonsense. So, kailangan po talaga natin magpasya. Nonsense po ang lahat ng yan. Ano po? Yan ay kaloob. No? Regalo ang kaligtasan. Ngayon, narito na yung kaligtasan eh. Di ba? No? Narito na ang kaligtasan. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 6 verse 2? Ganito po ang kanyang sinasabi. Sa 2 Korintos 6:2. Sapagkat sinabi niya sa kaukulang panahon ay pinakinggan kita. Sa araw ng pagliligtas, sinakluluhan kita. Tignan nyo. Ngayon na ang panahong nararapat. Ngayon ang araw ng pagliligtas. No? Ngayon. Hindi mamaya. Hindi bukas. Hindi sa susunod na buwan o taon. Today is the day of salvation. The salvation is come here now. Narito na ang kaligtasan. Di ba? Kailangan na lamang nating magpasya talaga sa ating buhay. Today is the day of salvation, sabi ng salita ng Diyos, no?
At sa Hebrews chapter 3, verse 7 and 8, ito po ang kanyang sinasabi. Dumating na po yung kaligtasan eh. Hebrews chapter 3. Pakibasa dyan, brad. Mas maganda dyan sa'yo eh. Chapter 3, verse 7 and 8. 7:8. 7. Kaya gaya ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung narinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso, gaya ng sa paghihimagsik, gaya ng araw ng pagsubok sa ilang, na doon ay sinubok ako ng inyong mga ninuno. Amen? Dumating na ang kaligtasan sa lugar na ito. Sabi niya, gaya ng sinabi ng Espiritu, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos. Ngayon po ang tinig ng Diyos ay ito. Amen. The Word of God, the Bible. Amen. This is the voice of our Lord, our God. Amen? Ito po ay ito po sinasabi kong milagro, no? Na binigay ng Diyos sa atin. This is a great miracles of God, no? Yung Bible. At lahat po, walang iba tayong basihan kundi ang Biblia lamang. No? Para malaman natin kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay. Sabi niya narito na eh, huwag daw nating patigasin. Do not harden our heart. Huwag daw nating patigasin. Kaya minsan hindi tayo makapamili, no? Hindi tayo makapamili ng tama kasi yung puso natin ang problema. Ang problem is yung puso. At lagi po nating tatandaan, ang tinitignan po ng Diyos ay ang ating puso. Hindi po ang ating ang ating puso po talagang tinitignan. Sabi ng Revelation chapter 3 verse 20, I stand knock at the door. If anyone open and hear my voice and open it, ako yung makakasama niya. Makakasalo niya. So sa puso, tinitignan mo po, huwag daw natin tigasan ang ating puso. Sa John 3, chapter 36. So ito na po yung huli nating verse. John 3, chapter 36. John 3, verse 36. Sorry. 36. Yes. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay mananatili sa Kanya. Amen. No? Tignan po natin mabuti ito, itong last verse natin. No, sabi niya, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Sino yung anak? No other than our Lord Jesus Christ is the begotten Son of God. Ito po, na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima o hindi sumusunod sa anak, sino yung anak na dapat sundin? Ang ating Panginoon Jesus pa rin yun. No? Hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. No? That's why ganito po nangyayari sa ating buhay. Kung bakit parang ang bigat-bigat ng ating buhay. Kung bakit nangyayari sa atin itong mga hindi natin inaasahang mga kahirapan, yung mga problema sa ating buhay, no? Bakit kailangan mangyari sa atin itong mga ganito? Kung talaga ang Diyos ay pag-ibig, bakit inaalaw niya yung mga ganitong bagay? Di ba? Bakit? Kagaya niyan, may yung pamilya nasisira, may nasusunugan, bakit inaalaw ng Diyos yun? Yung tinding kahirapan, no, ba't inaalaw ng Diyos yun? Yung mga ganon, kung siya ay pag-ibig. No po? Kasi, ang totoo lang po, dahil tayo po ay hindi sumusunod. Ganyan? Hindi po tayo sumusunod eh. No? Kaya sabi niya rito, ang hindi sumusunod sa anak, hindi magkakaroon ng buhay, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Amen? Mananatili sa atin yung puot ng Diyos. So, kaya akala natin minsan parang wala ang Diyos sa ating tabi. Kaya nang nangyayari sa ating itong mga ganitong pangyayari sa ating buhay. So, dapat talaga
magpasya tayo. We need to decide. Di ba? Kailangan magpasya tayo. Dapat tayo magpasya na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa Diyos. Magpasya tayong paglingkuran ng tunay na Diyos. Amen? Magpasya tayong isuko ang ating buhay sa Diyos. Tignan niyo po, hindi naman po sa isang testimony lang po to. Marami kasi akong Kristiyano na kilala na matatagal na sila. Mahihirap naman sila. Pero bakit masaya sila? Diba? Kasi may Diyos. Amen. Because there is God. Bakit hindi nagkakagulo pamilya nila? Halos yung kinakain nila di ba? Mas masarap pa yata yung kinakain natin. Pero bakit andun pa rin yung kagalakan sa kanilang puso? Andun pa rin, naglilingkod pa rin sila sa Panginoon. Amen? Because there is God. Dahil nagdesisyon sila na isuko ang kanilang buhay sa Diyos. Amen? Yung po talaga ang antidote sa lahat na nangyayari sa mundong ito. Walang ibang antidote kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala na pong iba. So, dapat tayo magpasya, mga kapatid, kung tayo ba'y sa Diyos, no? Dapat tayo magpasya na ilagak natin ang ating buhay sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Yeah? Dapat po tayo magpasya. Alam ko po, marami na tayong naririnig ng mga mensahe ng Panginoon. Amen? Marami na tayong naririnig eh. Ang problema, hindi tayo nagpapasya. Hindi tayo nagdi-decide. Di ba? Kailangan mag-decide ka now. Ngayon din, mag-decide ka. Sa Panginoon ka ba? Sa mabuti ka ba? We need to decide. Kahit ilang beses pa mangyari, ang Panginoon bumalik sa lupa, as long na hindi tayo nagdi-decide na tanggapin ang ating Panginoong Kristo sa ating buhay, wala pong mangyayari talaga. Useless lahat ng ating ginagawa. Amen? Kailangan po natin talaga mag-decide po tayo. Kaya kami po mga pastors, ginagawa namin itong mga bagay na to, kung gat maari, marami kami mapangaralan na salita ng Diyos because sinutupad namin, sumusunod kami dun sa anak. Yung sinabi sa John 3:36 sa huli natin binasa, kailangan tumalima kami dun sa anak. Ang sabi ng Panginoon sa Matthew 28, sabi niya, gawin niyo mayo kayo, gawin niyo alagad ko ang mga bansa. Di ba? Gawin niyo alagad ko ang mga bansa. Ibig sabihin pag sinabing gawin mo alagad ko ang mga bansa, kailangan ipangaral mo yung salita ng Diyos sa kanila. Kailangan abutin sila ng tinig ng Diyos. Amen? Kailangan abutin sila. At pagkatapos ng kailangan sila ay mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Doon pa lamang, yung sinabi niya, Lo, I'm with you always until the end of the world. Ibig sabihin, pag nangyari itong lahat sa atin, kasama natin ang Diyos hanggang sa katapos-tapusan ng mundo. Amen. Hindi niya tayo iiwan. Amen? Hindi niya tayo iiwan. Ano man mangyari, hindi niya tayo iiwan. Iiwan na tayo ng mahal natin sa buhay. Pero ang Panginoong Jesucristo, hindi niya tayo iiwan. Amen? Kaya it is a matter of choice. Decision making. Kahit anong dating ng naririnig na natin ang tinig ng Diyos, pero kung hindi natin ito pagpapasyahan sa ating buhay, sayang po. Sayang. Sayang po ang tinig ng Diyos. Kaya sabi niya, huwag na natin patigasin ang ating mga puso. Para may ayos ang ating buhay sa Panginoon, kailangan natin sumunod sa ating Panginoon. Kailangan natin siyang ariin Diyos sa ating buhay. Kailangan meron tayong Diyos sa ating puso. So purihin po ang Panginoon dyan. Maraming salamat po. Amen. Yan, napakinggan po natin ang salita ng Panginoon na ang susi ng tagumpay o pagbabago ng ating buhay, yung isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Magtiwala sa Kanya. No, hindi po hindi katugunan yung
lalayo ka para makaiwas ka sa problema. Amen. Hindi yung katugunan, hiwalay ka sa asawa mo para mawala ka sa problema. Lalo mo pang pinalala ang problema mo. Ang mahalaga, ang ano lang doon, magtiwala tayo sa Panginoon. Lahat ng problema ay merong kalutasan. So, ang hanapin mo lang yung solusyon. Amen. Ang solusyon The ang solution, hanapin. Panginoon. Yung Panginoon ay walang iba. Ang ating pong Panginoon ay siya pong magsusolusyon yun. Bibigyan kanya ng magandang kaisipan para mapagtagumpayan mo. Kasi lahat naman tayo may problema eh. Pero dahil kay Kristo, napagtagumpayan natin yun. Maestro naman, baka meron kang gusto mong idagdag. Magtagawin natin yan. Ano yung topic? Yung pagpapasya. Eh, pastor, sa paghiwalay. Hindi. Ang inano ko yun, ibig sabihin, hindi yun solusyon para mawala. Kundi, Yung pagpapasya kailangan natin magpasya, kailangan maglingkod sa tanggapin ng Panginoon. Panginoon. Kasi sa akin lang, wala tayong, kumbaga, yung pride kasi, Yun. Mahirap talaga huwag yung natin fried- paghariin sa ating puso. Ang pride, kinakain yan eh. fried chicken. Fried chicken. Kasi ang taong ma-pride. Di ba, Pastor? Yes. Sabi ni John Maxwell, pride is a killer soul. Yan ang papatay sa kaluluwa mo. Bakit? Pinipigilan ka ng pride na mailapit ka sa ating Panginoong Kristo na ang layunin ng pride para hindi ka masib. Hindi mo Amen. maranasan yung mga privilege na makukuha mo sa Panginoon. Kaya yung mga tao na nagmamalaki na bakit wala ba ako kay Kristo? Malaki ba ang mawala sa akin? Oo, because your pride. Ang pride pinapatay yan. Ako nung araw, di ko tinataas sarili ko, purihin ang Panginoon. Ma-pride ako, sabi ko nung araw, huwag mong pakikialaman yung paniniwala ko, magtatalo tayo. Alam niyo, nangyari sa pride ko na yan, kinain ko yan. At bumabangga din sa akin yan. Pag nagsishare ako ng gospel, ibinabalik sa akin yung pride. So, napakabuti talaga ng Panginoon. Salamat, Pastor, sa mensahe mo. Amen. So, palakpakan po natin ang Ayan. Panginoon dyan. Amen. Yan, salamat no sa salita ng Panginoon. Nawa ay napagpala po tayo ng Diyos. Sabi nga kayo po ang magpapasya. Mayroon bang mga bago rito? May mga bago rito na tinanggap na ba ninyo si Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas? Itong dalawa. No? Siguro, this is the time siguro na magpasya po tayo. Tanggapin natin si Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng ating buhay. No? Napakalaga po yun. Sabi ng Biblia, isa man o dalawang kaluluwa ang lumapit sa Panginoon o magbalik loob sa Diyos, tumanggap sa Kanya, ay libo-libong anghel ang nagpipista sa kalangitan. Dahil lamang sa isa o dalawang kaluluwa ang tumanggap at nagbalik. Nag-decide na tanggapin ang ating Panginoon. Kami po lahat dito ay tumanggap na. Baka hindi pa kayo tumatanggap. Sabi ng Diyos, hingin nyo ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng pananalangin. Ibig sabihin, ang pagtanggap natin sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananalangin na mayroong pagsamo at pagpakumbaba. No? Pagpapakumbaba. So tayo mga tumanggap na, pwede ba natin silang tulungan? No? Na samahan natin sila sa pananalangin na at kayo po ay sulusunod lang man kayo sa pananalangin namin. Na parang personal nyo na rin na pananalangin. No? Kumbaga sa natutulungan natin sila dahil sabi nga, minsan hindi tayo marunong manalangin. Pero dahil sa biyaya at habag ng Diyos, tinuturuan tayo manalangin. Kaya sa oras po ito, ipikit natin ang ating mga mata, lahat po tayo. Kapatid, ikaw na bago rito, marahil this the time na dinala ka ng Panginoon para magpakumaba ka sa Kanya. Lumapit ka sa Kanya, mag-decision ka, kung may sakit ka karamdaman, maniwala ka, pagagalingin ka ng Panginoon, kung maniniwala ka lang sa Kanya. Isa lang ang susi, magpakumbaba ka, at magsisi, at tanggapin mo siya bilang Panginoon at sa rin tagapagtas ng buhay. Tayo po yung mananalangin. Sabi natin, Panginoon. Panginoon. Yan, sige kapatid. Maraming salamat sa inyo pong mga salita.
na amin pong napakinggan at nalaman ko po na kailangan kong mamili at magdesisyon. At sa oras nito, nagdesisyon po ako. Nais ko pong tanggapin ka bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Ngunit sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo. Malapit po kami sa iyo. Mayroong pananalig, May pananalig, pananampalataya, pananampalataya, at pagpapakumbaba pagpapakumbaba, at pagsisisi pagsisisi. sa aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa salita, sa isip, sa gawa, o sa anumang bagay na hindi kalugod-lugod sa iyo na aking ginagawa. Patawarin niyo po ako sa mga oras pong ito. Sa pangalan ni Jesus. Panginoon, marami pong salamat Marami pong salamat. sapagkat ako'y naniniwala Pagkat ako'y naniniwala, ikaw ay nasa aming kaligitnaan ay nasa amin palagi. at napakinggan niyo po At napakinggan niyo ang aking pagsisisi ang aming pagsisisi. ng aking mga kasalanan. Salamat sapagkat ikaw Ikaw, ang Diyos na mahabagin at handang magpatawad magpatawad. sa aking mga kasalanan. Salamat po. Tinanggap ko na ngayon ang kapatawaran ng aking mga kasalanan. Ako ngayon ay malinis na sa iyong harapan. Karapat dapat na pumasok Pumasok sa iyong kabanal-banalan. yung kabanal-banalan At binubuksan ko po ngayon ang aking puso. ng aking puso. Inanyayahan po kita na maghari ka sa aking buhay. Ikaw na po ang aking Diyos at Panginoon At Panginoon, at tagapagligtas at tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. At ang dalangin ko po Dalangin ko po sa gabing ito, gabing ito. isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At tinatanggap ko rin ngayon ang karapatan na pinagkaloob mo sa mga taong tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Tinatanggap ko ngayon ang pagiging anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako lang pong manalangin. Salamat, Panginoon, sa dalawang ito na tumanggap sa iyo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, ikaw may sabi, Panginoon, na ang lahat na tumatanggap sa iyo ay hindi mo tinataboy, kundi ito yung tinatanggap. At dalangin ko po, Panginoon, anuman po ang kalang problema, suliranin, Panginoon. Lord, sabi mo, Panginoon, walang imposible sa iyo, Panginoon. Yes. Lahat ay kaya mong gawin. Kung sila man ay may sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus, sila ay yung pagagalingin, Panginoon. Ngayon din sila, Panginoon, ay magaling na anuman ang kalang nararamdaman sa pangalan ni Jesus. Sabihin mo, kapatid, magaling ka na ngayon. Magaling na ako, sabihin mo. Magaling na ako. Dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay. At kaya niyang gawin ang lahat ng bagay ayon sa iyong pananampalataya. Salamat sa kagalingan at katugunan ng kanilang mga pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay, salamat, no? At isa pong announcement. Kung gusto niyo pong... Ha? At ang isang pong announcement, kung gusto niyo pong bumisita sa church po namin, ang ating pong church sa Building 8 po, ang ating pong Sunday service po ay nagsisimula po tayo na 10 o'clock hanggang alas 12 lang po ng tanghali. Kaya, so welcome po kayo kung gusto niyo pong bumisita sa gawain po natin. Sa Building 8 po yan, no? At siguro ngayon, ay dala ko po tayo sa huling gawain at ano ko po si Pastor Pastor, anong pangalan niyo? Pastor Tom, Pastor to Tom, mamaya, no? Sa ating closing Closing prayer, prayer. no? Mamaya po, awit muna tayo sa Panginoon. No? Pasalamatan natin ang Diyos sa kanyang biyaya at habag na pinagkaloob niya sa atin. Awitin po natin give thanks with a grateful heart with thanks. Give thanks
ang panalangin. Ama Panginoon, maraming salamat po sa oras nito. Maraming salamat po, Lord, sa salita mo, sa katotohanan mo. Salamat po, truly, Lord, sa salita ng Diyos may buhay. There is life in your word, Lord God. Maraming salamat po, Lord, sa bawat salita mo, may mabubuhay kami dahil sa salita mo. Yes. Salamat, Panginoon. Lord, salamat, sinabi mo sa Bible, choose life. At yan ang decision namin ngayong gabi, Lord. Pipiling kita sa buhay namin. Salamat Amen. po, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Salamat po sa grace mo, yung kapayapaan mo, yung kalakasan nyo, Lord, araw-araw sa buhay namin. Salamat po, Ama. In Jesus' name we pray. Amen. Amen! Okay, tapos na po tayo sa ating Bible study. Yung Bible ko nilamig, hindi ko na malipat eh. Thank you po. Sir, thank you. Sinayda. Ano po narabi niyo? Sinayda. Thank you po. Ay, Lamig ko, bakit ikaw may neto? Malamig eh. Lamig. Kita na tayo. sa tulog niyo. Kasi, Hindi ko mailipat yung bakit. Lamig. Diretso na sa airport. nakikinig Sa buhay mo nga, Pastor. Dapat ikaw mag-hawak niya. natin. Kilala niyo siya, ano? Siya naman yung Ryan. Opo, Ryan Desticado. Opo, yan ay isang tatay namin. Pastor na po, pastor na. Opo, opo. Gawin mo rin kaya mo gawin. Pastor na siya, Hindi mo pastor kaya na. gawin. Magkatawaran sa pera. Basta mabuti lang. Hindi ordained, pero Isipin mo maganda lay leader. yung high blood mo, wala na yan. Isipin mo, wala na yan. Important lang. Yung dati mong ginagawa ko Wala ba? Paano na? Bugasan na. Sige po, check. Okay, sige. Maging strong ka, maging matatag ka. Kasi mo bahay niyo, bugasan na. Pulis tayo. Si nanay, natatanda ko. Kay di alam dun, laging maating ko. Oo nga eh. Tandaan mo ako. Hanggang ngayon naman. May doon ka pa rin mating ka pa rin doon sa TCCM. Hindi alam yun, laging maating sa TCCM nun, di ba? Wala pinatay. Dayon. Tayo lagi ba eh? Ano nagawa niyo dala-dala? Hukay. Ito, lamig.